Praise God. Thank you, Dave. Praise the Lord. Are you excited today? Amen. Sige po. Isa muna malakas sa palakpak-palakpak sa ating Panginoon. I would like to add sa ating announcement kanina kasi we have 2 weeks na lang po ng ating life retreat preparation. So lahat ng ating mga ipapadala sa life retreat maganda i-reserve na natin, kausapin na natin yung mga ministry coordinators natin kasi limited lang yung slots natin dito. Amen? So, are you blessed? Praise God. Sige po, let's pray. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. At ito na naman, Lord, may bago na naman kaming series this March. At tulungan mo kami, give us wisdom, knowledge, and understanding. At ano pa yung mga gusto mong ituro sa aming buhay, Lord. At may mga kanya-kanya kaming calling, Lord, trabaho, mission dito sa mundo. But samahan mo kami, Panginoon. Ano pang mga purpose namin, ano pang gusto mong gawin namin, i-build namin, let your will be done. And today, Lord, we ask for forgiveness. Kung may mga nasabi kami, naisip kami, nagawa kami na hindi galing sa'yo, we just want to say sorry. Linisin mo po kami lahat ng iyong banal na dugo. And I share your word, Lord. Anoint your servant. Salamat po, Holy Spirit. Let your will be done. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Praise God. So for the whole month of March, we have a series called The Discipline of the Lord. If you remember, yung ating pinag-usapan last week, di ba? God is the God of discipline. Tama po ba? Di ba? Sino dito yung nakatanggap na ng disiplina kay Lord? Taas ang kamay. Kaya kanina parang si Dave, no? Dinisiplina siya, no? Mukhang matindi yung naranasan ni Dave dati, no? So, ganun daw ang ating Diyos, no? Because He is our Father. Amen. And as a Father, sometimes He disciplines His children. Ako din po ganon. Bilang isang tatay, nadidisiplina ko din yung aking mga anak. And we know that God as Father, He disciplined us because He loves us. Hindi lang yon, God wants to maximize our potential. Kaya pala tayo nadidisiplina kasi may gusto pang palabasin si Lord sa'yo. May gusto pa ng Diyos lumago yung buhay mo. Amen. Now, there was a man in the Bible, alam nyo po, ito ay nakatanggap din ng, I can say, masakit na disiplina sa ato ang Ginoo. At ang title po ng ating topic today, The Discipline of the Lord, Jonah. Are you familiar with Jonah? Okay. So, pag-aralan natin yung buhay at naging discipline ni Lord sa buhay ni Jonah. Jonah chapter 1 verse 1 to 3 lang yan, 1 to 3. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh, and preach against it. So, kinausap daw ni Lord si Jonah. Sabi, Jonah, punta ka sa Nineveh at mag-preach ka doon. Verse 3, and preach against it because its wickedness has come before me. Meaning to say, sobrang wicked na daw yung lugar. Mamaya, ikikwento ko yan, gaano sila ka-wicked. But in verse 3, but Jonah ran away from the Lord. He headed for Tarshish, and Tarshish, he went down to Joppa, where he found a ship bound for the port. Then after paying the fare, he went aboard and sailed for the Tarshish to flee from the Lord. So dito, iikot po yung ating pag-aaralan ngayon, no? Again, Jonah was called by God for a mission. He was given a task to what? To preach to Nineveh. So, I think I have a picture map here. Yes. Nandito kasi si Jonah. At pinapapunta siya ni Lord dito sa Nineveh, malaki yan, bansa.
At tinatawag din itong Assyrian Empire. Okay? So nandito sa Nineveh, within 50 years, the Nineveh would become the capital of the vast Assyrian Empire. Yan na nga, nandiyan sa map. And it was a great evil empire. Israel's most dreaded enemy, kalaban daw ito ng bansang Israel. So again, pag sinabing empire, hindi lang ito bansa, no? Maraming bansa, isa. Magkakasama sila. So the Assyrians flaunted their power before God and the world through numerous acts of heartless cruelty. Ginagawa nila, ipinagmamalaki ng mga Assyrians ang kanilang kapangyarihan sa harap ng Diyos at sa mundo sa pamamagitan ng maraming gawa na walang pusong kalupitan. Ganun ito, kaya pala wicked. Now, the time of, meron pong hari, nung time ng panahon nito nila ni Jonah by the name of King Jeroboam II. Ito yung kanyang picture. This king had no devotion to God. Ayaw niya sa Diyos. Wala siyang pakialam sa Diyos. So during King Jeroboam administration, he ignored policies of justice and fairness. No. So walang hustisya nung araw at walang fair. So dahil nga walang Diyos ito, of course, he did evil in the eyes of the Lord. Na kung ano maisip niya, ala sige, ito gagawin ko. So what he did, evil plots against God. Unang-una, he did evil plots against God. Ayaw niya sa Diyos, so puro mga kademonyo yung ginawa ng haring ito. Next, exploitation of the helpless. Pinagmamalupitan niya pa yung mga taong wala nang mga helpless people. Mga sabihin na natin, sorry for the word, poor people. Next, cruelty in war. Idolatry. Maraming Diyos-Diyosan. Siyempre, wala siyang God. Maraming Diyos-Diyosan itong haring ito. Marami siyang gods. Which is, hindi naman talaga totoong God. What else? Prostitution. Rampant ang prostitution sa kanilang lugar, sa kanilang bansa. And last, also, it's the witchcraft. Dahil walang Diyos, so yung entry point sa kanila ng devil, malakas. May mga nangkukulam, mambabarang, so lahat nandyan na. Now, because of the wickedness ng mga ginagawa ng mga tao doon, because of the evil king, Jonah is called to preach in this wicked city. Tinawag ni Lord si Jonah, Jonah, punta ka nga doon, may papagawa ako sa'yo. Punta ka sa Nineveh. But look at what happened here. Jonah ran away. So yan, ang ginawa ni Jonah, nag-running. Uy. Man on the run. Sino dito yung tumatakbo? Taas ang kamay. Parang kanina may tumakbo ah. No, sino ba nakausap ko nag-running dyan? So kung may runner pala, hindi lang pala tayo, no? Si Jonah pala runner din. Kaya lang, nag-run siya. Saan? Papalayo. Sa pinapagawa sa kanya ni Lord. Kaya natawa ako nung pinag-aaralan ko, no? Sabi ko, ay, runner din pala si Jonah. Pero, tumakbo palayo kay Lord. Now, who is Jonah? Bakit siya ba tinawag ni Lord? At siya yung pinili ni Lord? According to the Bible, Jonah is son of Amittai, one of the prophets of Israel in history. And he is a Hebrew, and he worshiped the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. So itong si Jonah pala is a worshiper of God. Love niya si Lord. Nagsaserve siya kay Lord. So that is the background of Jonah. No? Na sinabi ng Bible that he worshiped God. Now what is the reason? Bakit ba tumakbo si Jonah? Letter A, because Jonah hated the Assyrians and he wanted vengeance, not mercy.
Kaya pala umalis si Jonah. Alright? Kasi nga, ayaw ni Jonah sa mga taga-Assyria, ayaw ni Jonah sa mga Nineveh, sa mga Ninevites. Kaya sabi ni Jonah, Lord, mga devil yung mga tao dyan, pwede ba gibain mo yan? Ayoko dyan. Hindi nila deserve ng awa mo, hindi nila deserve ng love mo. Nakita mo naman yung ginagawa ng mga tao dyan. Ayaw ni Jonah. Kaya alis siya. Letter B. He didn't want the Ninevites forgiven. He wanted them destroyed. So according to Jonah, gusto niya lang na ayaw niyang mapatawad ni Lord yung mga tao doon. Gusto ni Jonah ma-destroy sila doon kay Lord. And last, letter C, Jonah did not understand that the God of Israel was also the God of the whole world. So lumalabas may pagka-selfish ito si Jonah. Gusto ni Jonah, siya lang. Gusto ni Jonah, yung mga Israelites lang yung love ni Lord. Hindi na naiintindihan na si Lord ay hindi lang pang bansang Israel, hindi lang pang bansang Pilipinas, hindi lang pang China. Pero our God is the God of the whole world. So, because of this tree, Jonah ran the other way. So when Jonah heard that God tell him to go to Assyria and call the people to repentance, he ran in the opposite direction. I think I have a picture here. So imbes na dito papunta si Jonah, ang ginawa ni Jonah, punta siya sa Tarshish. Dito lang, pero malayo na rin yan, no? Kasi ano to this is the world map. Layo na yan. At ito yung wicked city, wicked country, wicked empire. Gusto ni Lord mag-preach siya dito, kaya lang, yun na nga, yung tatlong bagay na ayaw ni Jonah, ayoko doon, punta ako dito. So pinapapunta ni Lord si Jonah sa church. Nako po, pumunta doon saan? Nag-Mobile Legends. Pinapapunta siya sa life group. Pumunta kay Crush. Pinapapunta sa life retreat. Pumunta sa Samal, nag-swimming. So yung pinapagawa ni Lord kay Jonah, ayaw niya. Yung pinapapuntahan sa kanya ni Jonah, ayaw niya. Yung calling niya, tinakbuhan niya. And here we go, the Lord disciplined Jonah. Are you still there? Anong mga na-experience ni Jonah nung dinisiplina siya ni Lord? Are you ready? Number 1, umalis ka, ayaw mo mag-live group, ayaw mo mag-live retreat, ayaw mo sumunod, ayaw mo mag-devotion, ayaw mo mag-pray. Okay, here we go. Malayo ka sa akin, ha? Number 1, God sent a great wind in Jonah's direction. So nagpadala si Lord ng matinding malakas na hangin kung saan papunta si Jonah. Sabi in verse 4a, then the Lord sent great wind on the sea. Habang lumalakbay si Jonah, siguro naka-cruise ship pa siguro siya nito. Ano? Wow! Woo! Sarap ng cruise ship no? Ginawa ni Lord, tatakas ka.
Okay, wind. Malakas. Letter number 2. Hindi na nagpadala si Lord ng malakas na hangin, God sent also a violent storm. So imagine the scenario, malakas na hangin, malakas na bagyo. Verse 4b. And such a violent storm arose that the ship threatened to break up. So listen here, malakas na hangin, malakas na bagyo, at ang sabi ng Bible, halos yung kanilang sinasakyang bagyo ay maguguba na. Naka-experience ba kayo ng ganyan? Ano po, naka-experience ba kayo ng ganyan? Yung, naku po, sigurado maiimatay talaga tayo dyan. No? Imagine mo, ikaw yung nandun. Nandun ka sa gitna ng dagat. Malakas na bagyo, malakas na hangin, tapos yung sinasakyan nyo, masisira pa. Ano pakiramdam ng mga tao na nandun? So tatakas ka, Jonah! Eto na. Number 3, those people who are with Jonah experience great troubles. Verse 5, all the sailors were afraid. Alam mo, and each cried out to his own God, and they threw the cargo into the sea to lighten the ship. So yung mga kasama ni Jonah, kung saan siya nakasakay, sabi ng Bible, natakot daw sila. Di lang yon, tumawag sila sa mga kanya-kanyang Diyos. Of course, iba-iba yung mga tao doon. Tama. Iba-ibang mga religions yung mga nandun. Iba-ibang mga paniniwala na nandun. Kaya sabi, they cried out to their own God. Di na lang ako magbabanggit ng mga gods o mga sinasamba pa ng mga other religions, pero maliliit na God. Because they're not gods. Sabi pa, yung mga daladala nila, tinapon nila sa dagat para gumaan ang barko sa sobrang lakas ng hangin at bagyo. Alam niyo po, kapag dinidisiplina ka ni Lord, tandaan natin ito, may madadamay na ibang tao. Dahil sa selfishness ni Jonah, dahil nga ayaw niya lang, tingnan mo kung saan siya papunta at kung sinong nakasama niya, natadamay. Sino may ganyang experience na because of kapasaway mo, nadadamay yung pamilya mo, nadadamay yung ibang tao. So ganito nangyari kay Jonah. Yung mga kasama niya, yung mga nasa paligid niya also experience great trouble. Tingnan natin nangyari. Jonah chapter 1, 6-14. So habang nasa ship sila, again, ang lakas ng barko, ang lakas ng bagyo, ang lakas ng hangin. Nangialam na yung captain. Pag may captain, ibig sabihin, big ship. So the captain, nag-check up siya, kaya napansin niya sa barko, si Jonah ay may something na ginagawa. Sabi the captain went to him and said, how can you sleep? So nung ang lakas ng hangin, nung ang lakas ng bagyo, napansin niya, si Jonah natutulog. Nakakatawa nung nagpapanik na silang lahat. Si Jonah chill lang, tulog lang. Sabi sa kanya ng captain, bakit ka nagatulog-tulog dong? Sabi niya, get up and call on your God. Pwede ba tumayo ka dyan? Di ba ba nakikita yung hangin? Di ba ba nakikita yung barko? Maguguba na yung barko natin. Tawagin mo yung Diyos mo. So that maybe He will take notice of us so that we will not perish. So lumalabas, mapapahamak talaga itong mga tao na nandito. What else? Verse 7.
Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." So ang ginawa nila, dahil nga ang gulo-gulo na, ang lakas na ng bagyo, cast lots, parang hula. No? Cast lots, itong hula. So nung nag-cast daw sila ng hula, they cast lots and the lot fell on Jonah. Sino kayang may kagagawan? Bakit may bagyo? May mga tawag tayo dyan eh. Sino may balat sa... Hindi ako nagsabi nun. Bakit ang malas-malas ko? Siguro may balat ka sa... So, nung naghula sila, napunta yung araw. Siguro nagpaikot sila ng bote. Yung coke nakagano kay Jonah. Yan. Verse 8, so they ask him, eto na, ikaw pala. Of course, na kay Jonah yung sisi, no? Tignan mo nangyari. So they ask him, tell us, who is responsible for making trouble for us? Tinanong nila si Jonah, what kind of work do you do? Ano bang trabaho mo? Sipin mo, ang daming tao nito ha. Sisisihin nila ngayon, alam na nila ngayon na dahil kay Jonah. Ano bang trabaho mo? Sabi pa, where do you come from? What is your country? From what people are you? So nagiinit yung mga tao dito habang bumabagyo, tapos parang mamamatay na sila, di ba sabi? Jonah answered, verse 9, he answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the dry land. Gala na sagot ni Jonah. Naku po, maboborn again talaga itong mga nandito eh. Ako po ay isang Hudyo, and I worship the Lord. Ang Diyos na gumawa ng dagat at nang gumawa ng lupa. Shock itong mga to. So this terrified, verse 10, this terrified them and they asked, what have you done? Okay. Anong ginawa mo? Oh, look what happened, sabi ng Bible, they knew he was running away from the Lord because he had already told them so. Alam nila na si Jonah tumatakbo. Ilan, 21K o 5K? Hindi lang yan 21K, ang layo niyan. Tumatakbo pero paalis sa calling ni Lord. Verse 11, the sea was getting rougher and rougher. Mas lalong lumalakas daw yung dagat. So they ask him, rougher and rougher, ibig sabihin, galit na galit. Galit yung wind, galit yung bagyo, pati na yung dagat. So they ask him, what should we do to you to make the sea calm down for us? Ano bang pwede naming gawin sa'yo? Para naman, please lang uminto na ito. Sagot ni Jonah, pick me up, verse 12, and throw me into the sea. He replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Tapang ni Jonah. Ganito na lang gawin natin. Damputin niyo ako at hihagis niyo ako sa dagat. Naka-experience na ba kayo nung medyo bata-bata ba tayo, mga bugoy tayo, no? Yung ihilain mo yung classmate mo. Tapos, what? Sa swimming pool, tama? May nakagano na sa paa. I think parang ganun yung nangyari dito. Sabi ni Jonah, ihagis niyo ako sa dagat. At yung great storm na yan
ay kakalma. Alam ko na dahil sa aking pagkakamali, kaya merong mga bagyo na yan. Kaya lang nag-doubt itong mga ito. Siyempre natakot sila. Bakit baka mamaya mamatay? Siyempre, parang papatay nila si Jonah eh. Dagat yan eh. Alam ka naman ihagis mo. Sinong kakagatin ng pating niya, kakagatin ng mga kung ano-ano yan, di ba? Tingnan mo sabi ng verse 13. Ganda ng Bible. Instead, the men did their best to row back to land. Ayaw nila itapon si Jonah. Ang ginawa nila, nag-row na lang sila papunta sa land. Ayaw nila gawin. But they could not. Ayaw pa rin. For the sea grew even wilder than before. Ayaw nyo ihagi si Jonah. Ayaw nyo pakawalan si Jonah. O sige, more. Then 14, ito na. Then they cried out to the Lord. Ito maganda. Humingi na sila ng tulong kay Lord. Nabago na din, ano? Teka lang, sino ba yung Diyos na to? Siguro, Lord! May mga Diyos-Diyosan din, may mga iba-iba religion yung mga nandito, no? Umiyak na din sila kay Lord because of Jonah. Sabi, please, Lord, do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, Lord, have done as you please. So maya-maya, tinapon nila sa dagat si Jonah. Pang-apat na discipline ni Lord kay Jonah, God used a big fish to swallow Jonah. What is swallow? Nilunok. Listen. Verse 17. Now the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. Ilang araw daw po si Jonah? Tanong, totoo ba to? Ako, nakapunta po ako meron dito sa Pilipinas na mga I think sa Cebu ba yun? Sa Oslob? Nung binabasa ko lang ito dati, para medyo hindi pa ako naniniwala sa whale eh. Kasi nakikita ko lang picture. Pero nag-tour kami, of course, with the friends. May mga nakikita na ako, laki. Laki isda nun ah. So kami, diving, bago ka makapunta, magbabangka ka muna. Siyempre, malalaki. Although hindi naman sila whale. Anong tawag sa kanila? Whale shark or parang butanding lang. Hindi pa nga yun whale talaga eh. Medyo mini whale. Pagkalubog sa akin, sige, kasi magagagals ka. Ginawa sa akin ng medyo bugoy din yung bangkero eh. So, nandun na kami sa dagat. Kunyari, ito bangka. Ako nandito na, lumubog na ako. Ginawa niya sa akin, okay, ready. Tinapakan ako. Poo! Ako na ba? Pagkagano ko, may ganun na kawil. Ala, ano to? Sabi ko, ano to? Ang laking whale. Naalala ko to, totoo pala. Ang laki, parang bus. Listen. Let me give you a big picture of what happened during the sea. Listen carefully. According from the Office of Ocean Exploration and Research, this is how deep our ocean is. Are you ready, class? So ito yung dagat, no po? Ito lang pala yung barko. Okay? So in 200 meters, dito nakakalangoy yung mga medyo pang 200 meters na mga dagat, ay na mga isda. So nandyan yung mga turtles, nandyan pa yung mga medyo magagandang koral, nandyan rin yung shark. Ano po? Basta nandyan na, imagine it. In the twilight zone, may 1,000 meters below the ocean, dito na papasok yung mga iba't ibang klaseng isda. Okay? So, ayan na lang, imagine it. Nandiyan yung mga octopus o mga different types of isda o kung anong tawag natin.
And in the midnight zone, nandito na yung whale. Ibig sabihin, this is 4,000 meters. Ang lalim na masyado nito. I think kung merong seaman dito, no, maiintindihan ako. Ang lalim na ito, ang tawag dito is the midnight zone, 4,000 meters. At may pinakamalalim pa, ang tawag po is the abyssal zone, 6,000 meters. This is mas malalim pa. So, laliman pa natin yung dagat. Go next. Gano'ng kalalim pa yung dagat? I have a picture here. I think yung may building. Go. Sige, yung sinend ko. So, kung titingnan pa natin, yung may Titanic, yan. Ay, labo, pero okay lang. So, this is the big picture. Kasi di ba, totoo yung Titanic pala eh. So, ito yung deepest lalim. Paano na natagpuan yung Titanic? Ibig sabihin na doon yung sa pinaka-under. It's 12,500 feet. So, ito daw yung natin, no? This is the Statue of Liberty. Sa ibang bansa, it's 305 feet. The Eiffel Tower is 984 feet. The Empire State Building is 1,250 feet. And the Mount Fuji is 12,388 feet. And the Titanic wreck is 12,500 feet. Ibig sabihin, hindi ko na kayang isipin. Papakitaan ko na lang kayo, according to the research, kung anong medyo itsura ng mga isda dyan. Sige, go. Ganyan. Nakakita na kayo ng mga ganyang klaseng isda? Mukhang hindi pa. Ang mga nakikita lang natin, matambaka, muro-muro, tuyo, yung mga dilis. Pero ito, hindi mo na daw makikita yan. Bakit? Nandun na sila sa abyss. Ibig sabihin, sobrang deep. So, hindi ko alam kung ito yung mga, nakita ito ni Jonah, pero going back, ang sabi, sinwallow daw siya ng huge fish. Ibig sabihin, malaking isda. Now, when God discipline us, what is our response? Taas ang kamay dito nang dinidisiplina si Lord. Dinidisiplina ni Lord, taas ang kamay. Amen lahat tayo, Now, when God discipline us, what is our response? Number 1, acknowledging that you make mistakes. In Jonah chapter 1 verse 12, ito maganda sa ginawa ni Jonah. In Jonah 1:12, sabi, "Pick me up and throw me into the sea." He replied, "And it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you." Now, kapag dinidisiplina daw tayo ng Diyos, church, let us be honest here. Lahat tayo ay nakakagawa ng kasalanan dito, tama? Walang pwedeng magsabi na wala siyang nagagawang mali. Kasi pag yan, sinasabi mo sa sarili mo, mali ka na agad. Kasi all of us ay may imperfections tayo lahat. May mga weaknesses tayo lahat. Nakapakinig nga ako sa radyo, may kanta. Sabi, "Pasensya na, tao lang, pasensya na, tao lang. Mali man ang naggananisan tulad ko. Ko ay tao lang ang tulad mo." Sabi niya pa ron, "Ngayon alam ko na kung bakit may pambura ang lapis." Tama ba ako? Di ba? Ganun yan eh. Di ko lang alam kung sino yung rapper, no? Pero, sabi niya, ngayon alam ko na kung bakit may pambura ang lapis. Kasi nga, tayo ay nagkakamali.
Pero maganda sa ginawa ni Jonah, nung dinidisiplina siya ni Lord, umamin siya. Sabi niya, it is my fault that this great storm come upon you. Church, tandaan natin ito. Ang taong umaamin sa nagawang pagkakamali ay parang isang presong nakalaya. Pero ang taong hindi marunong umamin sa pagkakamali ay parang presong nakakulong habang buhay. In other words, hindi masama magkamali. Amen. 'Di ba? Wag tayo masyado ding parang nagpapaka-righteous ka, masyado ka nang holy ka. Stop it. Kung nagkamali, edi nagkamali. Okay lang 'yun, 'di ba? Kaya nga may pamburaan lapis. Pag nagkamali ka, edi erase it. Baguhin mo na lang ulit. Like Jonah, umamin siya. Tayo din pag nagkamali ka, may nasaktan ka o nagkasala ka, maganda aminin mo. No, sabihin mo, Lord, sorry po, pasensya na. Tao lang, pasensya na. Tao lang. So number 1, acknowledge that you make mistakes. Number 2, ano pang ginawa ni Jonah is prayer with the heart of humility. Jonah chapter 2 verse 1 to 10. From inside the fish, ito na, ginawa ni Jonah, nasa loob daw siya ng isda. Jonah prayed to the Lord his God. He said, in my distress I called to the Lord, and He answered me. From deep in the realm of the dead I called for help, and you listened to my cry. You hurled me into the depths, into the very heart of the seas, and the currents swirled about me. All your waves and breakers swept over me. I said, I have been banished from your sight. Yet I will look again toward your holy temple. The engulfing waters threatened me. The deep surrounded me. Seaweed was wrapped around my head. Meron siyang seaweeds, no? To the roots of the mountains, I sank down. The earth beneath buried me in forever. But you, Lord my God, brought my life up from the pit. When my life was ebbing away, I remembered you, Lord, and my prayer to rouse you. To your holy temple, those who cling to worthless idols turn away from God's love for them. But I, with shouts of grateful praise, will sacrifice to you. What I have vowed, I will make good. I say, salvation comes from the Lord. And the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah unto dry land. Oh, listen, galing, no? Nung nag-pray na si Jonah, nung umamin na siya kay Lord, nag-pray na siya ng buong puso, ano yung vomited? Sinuka. Alam mo, nakakatuwa. Ano yung tsura kaya nun? No? Saan kaya lumabas si Jonah? Di ba yung whale meron dito? Dito kaya lumabas si Jonah? O yung parang, we cannot imagine it, pero ang galing ni Lord. And that's true. So, kailangan pala natin ito, no? Yung panalangin, may puso na may pakumbaba. And you know, prayer is spiritual communication between man and God. It's a two-way relationship in which man should not only talk to God, but also listen to Him. So you're talking to God every time you pray. Kapag tayo pala ay nananalangin, para kang nakikipag-meeting kay Lord. Nakikipag-usap kay Lord. At hindi lang yon, when you pray, you are also listening to Him. So it's a two-way pala. Nakikipag-usap ka. Pangalawa, nakikinig ka. So it is natural for a child to ask his father for the things he needs. Ganito daw ang ginawa ni Jonah. Pero nung siya ay nag-pray, ang kanyang panalangin ay galing sa pusong mapagpakumbaba. Alam niyo po, may ganyan ka bang heart or prayer kay Lord? Yung
you're humble. O pag nagpe-pray ka kay Lord, Lord, gusto ko ng kotse Lord, pupunta ako ng mall, kailangan may parking ako Lord, sa church kailangan yung ano doon, may aircon Lord, Lord, kailangan ko ng pan-tuition fee Paano ka ba nagpipray? Paano ka nakikipag-usap kay Lord? Sa mga employers nga lang natin, sa mga boss nga lang natin di ba? Hi. Hi, madam. Hi, Sir G. Tapos kay Lord, nakikipag-usap ka, no? Ano, Lord, sige, no? Maganda every time you talk to God, as always remember your position. Like Jonah, mapagpakumbaba. At alam mo, may nakausap nga ako, sabi niya sa akin, alam mo ba, Pastor? Of course, mga elders na ito, mga veterans na, no, pagdating sa ministry. Maraming discipline si Lord sa buhay natin dito sa mundo. At yung discipline na yon hanggang maging humble ka. So meron daw series of discipline si Lord hanggang lumabas yung puso mong mapagpakumbaba. Kasi kapag may pride pa dyan sa'yo, ang gagawin sa'yo ni Lord, didisiplinahin ka pa rin. Ma-pride ka pa. O sige, discipline. Papakumbaba ka. Hindi, Lord. O sige, discipline. Papakumbaba ka. Hindi pa rin. O sige, discipline pa. So, padadalang ka ni Lord ng discipline hanggang lumabas yung puso mo o yung buhay mo na sobrang mapagpakumbaba. And last, dito po ako mag-end. Obedience to the word of the Lord. Jonah chapter 3, 1-3. Then the word of the Lord came to Jonah a second time, go to the great city of Nineveh. Pangalawang pagkakatawag na ni Lord ito kay Jonah, punta ka na sa Nineveh. Ano, gusto mo? Jonah, punta ka na sa Nineveh. Okay ka? Ano kayang response ni Jonah sa tingin nyo? Tama. Master, yes! Siyempre naman. And proclaim to it the message I give you. Then Jonah obeyed. Ito na, obey the word of the Lord and went to Nineveh. Now, Nineveh was a large city. It took 3 days to go through it. Malaki pala ito. Now, dahil sa tatlo na ito na ginawa ni Jonah, ano nangyari? He admit that he make mistakes. Number 2, nag-pray siya wholeheartedly with humble heart. Third, nag-obey na siya kay Lord. Look at what happened. Nangyari. Jonah chapter 3 verse 5. Go. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. And when Jonah's warning reached to the king of Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. So going back, di ba, wicked yung city, di ba, wicked yung bansa, tapos yung king nila, wicked. So nung sumunod na si Lord kay Jonah, mag-preach ka na Jonah, ang sabi ng Bible, verse 5, balikan natin, the Ninevites believe God. Pwede ba isang muna malakas sa palakpak para kay Lord dyan? Alam niyo po, kapag ikaw talaga ay sumusunod kay Lord, alam mo, maraming mababago. Actually, kaya may pinapagawa sa'yo si Lord. Hindi lang naman din yun para sa'yo No? It's for all the people. At ang pag-preach daw ni Jonah, actually hindi magaling mag-preach si Jonah. Walang sinabi na sa Bible that siya ay, alam mo yung magaling. Wala. Siguro pwedeng utal-utal pa o baka kada preach niya pa may lumalabas pa mga isda.
Pero sabi, naniwala daw yung mga tao. At ang sabi, nakarating sa king. Nakita niyo yung king kanina na sobrang devil? Ang sabi, sige go, nagkaroon pa daw ng fasting. When Jonah's warning reached out to the king of Nineveh, ayan na. He rose from his throne. Hari ito bumaba daw sa kanyang trono, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. So ang mga tao ay nagpakumbaba at nagsisi na sa kanilang kasalanan hanggang umabot hanggang sa hari. Kaya ang buong bansa ay tumanggap sa Panginoon at sinurrender ang kanilang buhay. Now sa aking pagtatapos, what's the lesson na makikita natin sa buhay ni Jonah? Letter A, ang disiplina ng Diyos ay dumadating kapag hindi ka sumusunod sa kanyang sinasabi at pinapagawa sa iyo. So kaya pala tayo dinidisiplina ni Lord kasi nga may hindi ka sinusunod at hindi mo ginagawa yung pinapagawa niya sa iyo. Next, letter B. Hindi papayag ang Diyos na umalis o lumayo ka sa Kanya. Didisiplinahin ka niya hanggang ikaw ay magsisi sa nagawa mong mali, hanggang ikaw ay magpakumbaba at sumunod sa Kanyang kalooban. Ulitin ko, hindi daw papayag si Lord na umalis ka sa Kanya o lumayo ka sa Kanya. Kaya ang gagawin niya, didisiplinahin ka niya. Hanggang sa magsisi ka na, aminin mo na nagkamali ka, ikaw ay magpapakumbaba. Maya-maya, susunod ka na sa Kanyang kalooban. And last, letter C. Ang disiplinang natanggap ni Jonah ay propesiya sa nangyaring 3 araw at 3 gabi na pagkamatay ng ating Panginoong Jesus. You know, the life of Jonah and the story of Jonah is a prophetic gesture. Kaya pala 3 days and 3 nights siya nandun sa loob ng belly ng whale. Pagpapakita na ang pagkamatay ng Panginoon 3 araw at mabubuhay 3 gabi. Isang malakas na palakpak. We will all pray. Tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Tatayo tayong lahat. And right now, it's about only you and God. And I give you time habang ikaw ay nakapikit. Pwedeng you are like Jonah. I don't know kung ano yung pagkakatawag sa'yo ni Lord. Pero alam mo yon na tinawag ka ni Lord. Alam mo yon na may pinapagawa sa iyo si Lord. And you are like Jonah. You run away. Kaya ka pala nakakatanggap ng disiplina ngayon. Kaya pala mga masasakit yun na i-experience mo ngayon.
Kasi dinidisiplina ka ng Diyos. And right now, all of us, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Lord, patawarin mo kami. Kung lumalayo kami sa calling namin, ayaw na namin ng calling namin, Lord. Sige, you talk to God right now. At habang ikaw ay nakikipag-usap, you acknowledge that you make mistakes. Di masamang umamin. Sige, aminin mo yan kay Lord ngayon. He's here. Lord, sorry sa mga maling decisions namin. Mga maling plano namin. Sometimes we want to quit. We want to go somewhere else. Lumayo na lang. Hindi na namin nagagampanan, Lord, yung gusto mong ipagawa sa amin to share the gospel, to open the life groups, to preach. Nawala na yung apoy namin sa iyo, Lord. Naging simpleng na lang kami. Sige, you acknowledge, God. You acknowledge that you make mistakes. Hindi masama umamin sa Diyos. Hindi masama magkamali. I just want you to know na lahat tayo nagkakamali. No one is perfect here. Only Jesus is perfect. Even pastors, even mga politicians or known people are make mistakes. And that's normal. Pero maganda na aminin mo na ikaw ay nagkakamali. Lord, we admit that I'm a sinner, Lord. I admit, Lord, that I make mistakes. But I just want to say sorry, God. Second is the prayer with heart of humility. Lagi ka daw magpakumbaba sa Diyos. Lord, sorry, Lord, if there's a pride in our hearts. Meron kami mga selfish ambitions. Meron kami mga wrong plans, Lord, that make us proud. Nadideceive kami. Patawarin mo po kami, Panginoon. And third, you obey the word of the Lord. Ginawa ni Jonah, sumunod siya sa Panginoon. Sumunod na siya sa Diyos. At nung sumunod siya sa Diyos, dami na ligtas ang Nineveh. Even the king, na-meet niya yung hari. At yung hari, nabago din ang kanyang buhay. Now, I don't know what is your calling, whether you're an evangelist, you will become a pastor, a missionary, a prophet, or a teacher, or you're a leader, a manager, a CEO, a boss, or a great salesperson, whether you're a student, a mother, a father. So all of us has a calling from God. At may gustong ipagawa sa iyo si Lord. Sa pamilya mo, sa trabaho mo, o saan ka man nilalagay ni Lord. Sabi niya sa iyo, "Nak, you obey me." Hallelujah. Lord, maraming salamat po for your word today about the discipline. Thank you for the life of Jonah, Lord. It's a great example for us. Hindi na namin kaya yun, Lord. What will happen to Jonah?
Pinadalan mo siya ng mga matitinding wind storms at marami pang nadamay. At naswallow siya ng huge fish. And alam namin, Lord, na hindi mo nagagawin sa amin yan. And we just want to say sorry. Again, thank you for your reminding us today. Kaya pala sometimes, dinidisiplina mo kami kasi we disobey you. And again, we surrender our life to you, Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Now, this is the first Sunday of the month. Magkakaroon po tayo ng breaking of the bread. Please, palihog ng ating mga breads and cups, please. Kanta tayo. Kaya po tayo naririto ngayon at pinagsama-sama bilang isang simbahan ay dahil sa pagmamahal ng ating Ginoo sa sangkatauhan. Pinadala niya ang kanyang anak na si Jesus para tayo iligtas. Kaya importante na alalahanin po natin ito sa pamamagitan ng ating communion. Reading to you 1 Corinthians chapter 11, 23 to 25. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at binigay ko naman sa inyo. Noong gabi siya ay pinagkanulo. Ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay. Taas na po natin ating mga tinapay, please. Siya'y nagpasalamat at pinagpira-piraso yon at sinabi, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kainin na po natin, please. Verse 25. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa. Taas po natin ang ating cups, please. At sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin na po natin. Taas po natin ating mga kamay. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord make His face shine upon you, and may the Lord be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. Lord, maraming salamat po. We pray for hedge of protection sa bawat isa. Lord, may you bless the works of our hands, Lord. Our business, our jobs, our schools, every families. Lord, we pray also for healing. Lord, may mga sakit kami. Lord, may mga nararanasan kami, Panginoon. We pray for complete healing right now in the name of Jesus. Even yung mga nasa online namin nanonood, receive healing in the name of Jesus. And Lord, also we pray for protection. Protection from the devil. Protection from the wrong people.
and protection, Lord, from the wrong teachings in the name of Jesus. Lord, we pray for more opportunities, more open doors, Lord, na galing sa'yo for us to grow, mature, and become wise. Lord, we pray also for the church that you founded here in Davao. Continue to protect us, guide us, and nourish us on the right word from you. Salamat po, Lord. And ngayon pa lang, dinadalangin namin ang aming life retreat. Papadala kami ng mga souls pa in the name of Jesus. Salamat po. We love you, we praise you. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Praise God. God bless you and see you po sa ating mga ministries.